Mga kaibigan at mga kapatid, magandang buhay po sa inyong lahat. Nasaan man kayong dako o parte ng mundong ito, binabati ko kayo ng isang magandang buhay. So muli mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon ay ang isang pahayag ng Diyos na tila nakakatakot na mababasa natin sa aklat ng Zacarias. Hindi po lingid sa ating kaalaman mga kapatid, nagkaroon na naman ng sigalot o hidwaan, bansang Iran at ang bansang Israel. At dahil dito, nagpalipad ng halos 200 ballistic missiles ang bansang Iran laban sa bansang Israel. Ang dahilan ay para ipaghiganti ang mga napatay na lider ng mga itinuring nilang bayani at itinuring namang terorista ng bansang Israel. Napatay si Yazid Hassan na lider ng Hezbollah sa bansang Lebanon at noong July 31, 2024 ay napatay naman ang political leader ng Hamas sa pamamagitan ng air strike sa Iran at 3 pang leader ng mga Pilistino na napatay sa pag-atake ng puwersa ng Israel sa Beirut sa pamamagitan din ng air strike. Dahil dito, napilitan na gumanti ang Iran sa Israel. Kaya itong October 1, 2024, araw po ito ng Martes, nagpalipad ng halos 200 bomba ang Iran papuntang Israel at tinarget nila ang 3 mahalagang lugar kasama ang lugar ng Tel Aviv. So mga kapatid, ano po ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga digmaan o paglalaban-laban? Ang sabi po sa aklat ng Mateo, Kabanata 24 at ang talata po ay 6, makakarinig kayo ng alingawngaw ng labanan ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag sapagkat mangyayari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas. In verse 7, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa bansa, ang kaharian sa kapwa-kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. In verse 8, ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap. So malinaw mga kapatid ang sinasabi ng Biblia patungkol sa digmaan na ito po ay talagang magaganap o dapat maganap upang matupad yung propesiyang Diyos sa kanyang muling pagparito. So mga kapatid, ang nagiging resulta o nagiging resulta ng hidwaan ng mga bansa laban sa bansa ay kahirapan. Ang sabi dito, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. So, pinapakita dito sa mga talata na ito na hindi lang ang digmaan ang magdudulot ng kahirapan sa mga tao, kundi pati mga disasters. Katulad ng lindol, isa po iyan sa binanggit. And of course, iba pang mga pwedeng maganap sa ating mundo. At ang sabi daw sa verse 8, ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap. Ibig pong sabihin, daranas talaga ang mundo ng matinding kahirapan. So mga kapatid, hindi na po bago sa atin ang ganitong mga balita na nagkakaroon ng digmaan. Sa katunayan, sa aklat ng Lumang Tipan, naroon na po palagi ang paglalaban-laban. Mababasa po natin doon na walang tigil ang pakikipaglaban nila Haring David sa mga Pilistino. Naroon na po yung labanan ng David and Goliath noon pa man. Hanggang ngayon ay mayroon pa ring digmaan na nangyayari. Pero iba mga kapatid, ang mga digmaan na nangyayari sa ngayon. Ito po ay dapat maganap upang matupad ang propesiya ng Diyos sa mga darating na panahon. Ito po ang talata mga kapatid na binabanggit ko sa inyo kanina na tila isang pahayag ng Diyos na nakakatakot sa bansang Israel. Sa Zacarias chapter 14 verse 1, ang sabi po dito ng ating Panginoong Diyos, darating ang araw na pababayaan ng Diyos na mapasok ang Jerusalem at lahat ng mas asamsam ay paghahati-hatian
sa harapan ninyo. Pagkakaisahin ko ang mga bansa laban sa Jerusalem. Lulusubin nila ito. Ahalugugin ang lahat ng bahay at gagahasain ang mga babae. Tila nakakatakot at nakakapanindig balahibong pahayag ng ating Panginoon sa Israel. Ang sabi dito, pagkakaisahin ko ang mga bansa laban sa Jerusalem. Lulusob sila dito at ahalughugin ang lahat ng bahay. At isa lamang po ito sa pahayag na nakakahindig, gagahasain ang mga babae. So, mga kapatid, bakit kaya nangyari ang mga bagay na ito samantalang ang bayang Israel ay bayang pinili ng Diyos? So, kung iisipin natin, maaari bang parusahan ng Diyos o ipahintulot ng Panginoon na mangyari ito sa bansang Israel samantalang ito po ay bayang pinili niya? Magbibigay po ako sa inyo ng dalawang dahilan kung ano ang posibleng dahilan bakit magaganap sa Israel ang ganitong mga bagay. Una, maaring ito po ay parusa ng Diyos sa bansang Israel kapag sila ay tumatalikod o hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa katunayan, sa lumang tipan ay binabanggit doon na nung si Akan ay kumuha ng isang bagay na pinagbabawal ng Diyos, ang buong Israel ay natalo ng AI ng kalaban nilang isang maliit na grupo. Sila po ay natalo dahil hindi po sila sumunod sa instruction o sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ikalawa, maaaring ito po ay propesiya na dapat maganap. Isang propesiya ng Panginoon na dapat mangyari sa darating na panahon para matupad, umaganap yung propesiya ng Diyos. Hebrews chapter 12 verse 7, mga kapatid, ang sabi dito, tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? So, dito makikita natin na maaaring ang nangyayari o nagaganap sa bansang Israel ay pagtutuwid ng Diyos sa kanyang anak. Every time na siya po ay tumatalikod o hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, mayroon po itong consequence. So mga kapatid, kung nagustuhan po ninyo ang ganitong mga content, ayan, nakikiusap ako sa inyo na please subscribe sa aking channel para lagi kayong updated sa lahat ng video na ipapanood ko pa para sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. God bless us all.